Matatag Curriculum GMRC 4 Quarter 1 Aradin 7 Mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Para sa layuning pampagkatuto, na ipakikita ang pagiging mapanagutan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing pangangalaga at pagpaparami ng mga puno at halaman. Naiisa-isa ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Naipaliliwanag na ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman ay dapat linangin sa bawat bata bilang bahagi ng kanyang pagiging katiwala sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. Pangatlo, na isasakilos ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Para sa unang araw, maikling balik-aral. Pagsusuri ng larawan. Ano ang nabubuo sa iyong isipan kapag tiningnan mo ang larawang ito? Mahusay, marahil ang sagot mo ay pagpaparami ng mga puno at halaman. Ang kilos na ito ay isang kilos ng pangangalaga, kilos na mapanagutan, magagawa sa sariling gawi, at kilos na maaaring maging advokasya. Ang lahat na nabanggit ay ang ating matututuhan sa araling ito. Dumako naman tayo sa aktibidad na Pass the Message Relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Para naman sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, balikan ang pinakamagandang sagot ng klase noong nakaraang linggo na nagbigay ng halimbawa ng kilos na nagpapakita ng mapanagutan na may kaugnayan sa mga sariling gawi sa pangangalaga ng mga puno at halaman. Pinakamagandang sagot ng klase, sagot ni Patlang. Paano mo ito isinasabuhay bilang mag-aaral? Paano mo ito isinasabuhay bilang miyembro ng pamilya? Para sa ikalawang araw, mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Para sa pagproseso ng pag-unawa, gawin natin ang Pass the Flower. Gawin ang sumusunod. Paano mo ilalarawan ang hawak na bulaklak? Isulat sa pisara ang 5 sagot. Ang mga sagot ay maaaring maganda, sariwa, kaakit-akit, mabango, at kaaya-aya. Pangalawa, tumayo ang lahat ng mag-aaral at bumuo ng bilog na hugis. Ibibigay ng guro ang bulaklak sa isang mag-aaral. Pipikit ang guro at sa kanyang hudyat ay kakanta lahat ng Leron-Leron Sinta at pagpapasa-pasahin ang bulaklak sa bawat mag-aaral. Sa anumang oras ay imumulat ng guro ang kanyang mata at kung sino ang nakita niyang may hawak ng bulaklak ay pupunta sa gitna upang magbahagi ng sariling talento. Maaaring awit, tula, bugtong at iba pa. Pagkatapos ng gawain, paano mo ngayon ilalarawan ang hawak na bulaklak? BTS, Basa, Tanong, Sagot. Basahin at unawain ang kwento
at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan sa nakapaloob na rubrics. Ang pamagat ay si Vanessa at ang kanyang mga halaman. Isinulat ni Binibining Silver May Mogar. Masaya ang buong pamilya ni Mang Vandolph at Aling Vicky sa kanilang simpleng buhay. Ang kanilang tahanan ay napapalibutan ng samut-saring mga halaman. Mga halamang namumulaklak at halamang nagbibigay ng prutas at gulay sa kanila. Okay na sana ang lahat, maliban na lamang sa kanilang makulit na anak na hindi mautusan, si Vanessa. Isang araw, bago umalis ang mag-asawa, ay muling inihabili ni Aling Vicky kay Vanessa ang pag-aalaga sa kanilang pananim. "Oh, Vanessa, huwag mong kakalimutan ha, bago ka maglaro ay diligan mo muna ang ating mga pananim at tanggalan mo ito ng mga damo." "Opo, Inay." Mabilis na pumasok sa van ang mag-asawa at umalis. Ngunit, imbes na sumunod, ay nagdabog ang batang si Vanessa. "Sino bang may gustong mag-alaga sa mga ito? Nakakaasar naman, gusto ko pa namang maglaro. Dapat sa mga halaman na ito ay sinisira para wala na akong gagawin." Tuluyan ng sinira ni Vanessa ang pananim ng kanyang inay. Maya-maya, nakauwi na ang mag-asawa galing sa trabaho. Agad na tumambad sa kanila ang mga sirang pananim sa bakuran. "Naku, Vanessa, anong ginawa mo dito?" Simpleng tumatawa sa sulok si Vanessa habang naglalaro ng volleyball. "Vanessa, ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, bata ka. Huwag mong hintayin na babalikan ka ng mga ginawa mo, anak." Tahimik na umupo si Vanessa at sa sobrang pagod nito ay nakatulog siya sa damuhan. "Hala, teka, bakit ang dilim? Nasaan ako? Bakit ang baho? Bakit puro basura dito? Ang baho, nakakadiri." May dahan-dahang lumapit na tapunan ng basura. "Parang may naririnig akong tunog malapit dito." "Vanessa, batang tamad at makalat, halina't sumama. Basura dito ay nakahanda. Ha ha ha." "Ah, huwag kang lalapit sa akin. Ang baho-baho mo. Lumayo ka. Layo." "Ha ha ha. Ayaw mo ba sa akin? Tingnan mo ang paligid. Napakadumi. Ayaw mo sa mga halaman at mga bulaklak, diba? Na nagbibigay ng ganda at bango sa kapaligiran. Dito ka na lang. Puro mga basura. Ha ha ha." "Tama na. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Hindi ko na po ulit gagawin iyon. Patawad po. Umalis na kayo." "Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ipakita mong nagbago ka na. Dahil kung hindi, habang buhay ka nang titira sa aking basurang palasyo." Ha ha ha. Sa isang kisap mata, ay biglang si Vanessa sa kanyang katinuan. Anong nangyari? Ayoko nang bumalik sa lugar na iyon. Kailangan kong maglinis." Agad tumambad sa kanya ang mga nasirang halaman at muli niya itong itinanim. Nangako na siya na aalagaan na niya ang mga halaman. Ito ay kanyang didiligan, tatanggalan ng mga damo na nakapaligid dito, at papaarawan iyong mga halaman sa loob ng kanilang tahanan. Naabutan siya ng kanyang mga magulang sa paglilinis na kanyang ginagawa. "Patawad po sa pagiging sutil ko, sa hindi ko po pagsunod sa inyo. Pangako po, magbabago na po ako. Hindi ko na po uulitin yun." "Magaling anak,
Nakakabilib ka. Nakakatuwa dahil natuto ka na. Simula noon ay natuto na si Vanessa sa kanyang pagkakamali. Malaking tulong ang binibigay ng mga halaman sa kanilang pamumuhay. Pangangalagaan na niya ang mga ito. Para sa mga gabay na tanong, una, sa isang pangungusap, ano ang tema ng kwento? Pangalawa, magbigay ng 2 paglalarawan sa katauhan ni Vanessa. At pangatlo, paano nagbago ang pananaw ni Vanessa sa mga halaman? Narito ang mga panggrupong rubrics sa pagsusuri. Dako naman tayo sa paglalapat at pag-uugnay. Pagmuni-muni, balikan ang kwento ni Vanessa. Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan. Una, may pagkakatulad o pagkakaiba ba kayo ni Vanessa? Bakit? Pangalawa, kung ikaw si Vanessa, gagayahin mo ba siya sa kanyang pagbabago? Bakit? Para sa ikatlong araw, tungkulin bilang katiwala sa kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. BTS Basa, Tanong, Sagot. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang kwento ay pinamagatang Bidang Bata. Likas na masipag, masinop at matulungin si Paulo. Mag-aaral ng grade 4 Magiliw. Bilang leader ng kanilang klase, siya ang namumuno sa paglilinis at pagsisinop ng mga gamit sa kanilang silid-aralan. May malasakit siya hindi lamang sa kanyang kapwa, kundi maging sa mga puno at halaman sa kapaligiran. Minsan may asong gala na pumasok sa kanilang paaralan. Pinaghuhukay nito ang kanilang mga halamang gulay sa hardin at itinumba nito ang mga halamang nakapaso na nagkabasag-basag. Nanlumo si Paulo. Kinabukasan, nagdala siya ng mga halamang ipapalit sa hardin at kasama ang kanyang mga kaklase. Agad natamnan ng bago ang hardin at nanumbalik ang kaayusan at kalinisan nito. Iyan si Paulo, bata man sa tingin ng iba, ngunit siya ay bidang-bida dahil sa kanyang advokasya na panatilihing malinis at masigla ang loob at labas ng paaralan na nagsisilbing pangalawang tahanan para sa mga kabataan. Narito ang mga tanong. Una, sa isang pangungusap, ano ang gustong sabihin ng kwento? Pangalawa, ano ang hindi kaaya-ayang nangyari sa paaralan? At pangatlo, ano-ano ang kaaya-ayang ginawa ni Paulo upang maging maayos ulit ang kanilang hardin? Pang-apat, bakit tinawag na bida si Paulo? Dumako naman tayo sa susunod na kwento. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan sa nakapaloob na rubrics. Ang kwento ay pinamagatang Handa na Ako. Musmus ang tawag sa mga kabataang tulad ko. Bata pa raw kami at wala pang alam sa mundo. Grade 4 kong tawagin at laro lamang ang alam. Mobile Legend pa nga raw. Ang hindi alam ng mga matatanda, may pakialam kami. May pakialam ako. Lagi akong naglalakad papuntang paaralan at nakikita ko ang mga kalat sa daan. Handa na ako. Tumitigil ako upang pulutin ang mga kalat na ito. Pag uwi ko mula sa paaralan ay may nakita akong kapwa ko bata na pumipitas ng murang bunga ng kalamansi at ikinalat sa daan. Pinulot ko ito
at sabay sabi sa aking sarili, hindi ko gagawin ang ginawa niya. Alam kong higit na mapakikinabangan ang bunga ng kalamansi kung hihintayin itong mahinog bago pitasin. Handa na ako. Pag-uwi ko sa bahay, nakita kong nalanta ang tanim na petsay sa aming hardin. Kumuha ako ng pamalit at aking itinanim. Aalagaan at didiligan ko ang aming mga tanim upang sila ay sisibol at lalaki ng maayos. Handa na ako. Sa mga bagay na ito, maaaring sabihin ng ibang tao na wala lang iyan. Ngunit alam ko na sa simpleng bagay na ito, masasabi kong handa na nga akong magmalasakit sa mga puno at halaman sa aking munting kaalaman at kakayahan. Handang-handa na nga ako at gagawin ko kung ano ang alam kong tama, saan mang dako ako magtungo. Narito ang mga tanong. Una, ano ang paksa ng kwento? Pangalawa, ano-ano ang pangyayari sa kwento na magsasabing handa na ang bata? Magbahagi ng 3 pangyayari. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng mapanagutang sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman o advokasya na panatilihing malinis at maayos ang paaralan. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Gagamitin ang nakapaloob na rubric sa pagmamarka ng sagot. Para sa ika-4 na araw, tungkulin bilang katiwala sa ikaayusan at kalinisan ng kapaligiran. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, o mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Para sa unang bilang, ang pag-aalaga sa puno at halaman ay nararamdaman dahil sa ating mapanagutang pagpapahalaga. Pangalawa, sa mga susunod na panahon ay hindi na kailangan ang puno at halaman dahil digital age na ang panahon. Pangatlo, ang mga taong walang advokasya ay mga taong walang pakialam sa nangyayari sa buhay. Pang-apat, kailangan ng mga puno at halaman sa paaralan, ngunit hindi sa mga industriya, pagawaan at pabrika. Panglima, hindi tama at makatuwiran ang pagtatanim ng 10 punla kapalit ng isang puno na huhukayin. Dako naman tayo sa pagninilay sa pagkatuto. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang sumusunod. Una, bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon, ano pang kabutihang asal ang natutuhan mo sa araling ito? Pangalawa, anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Para sa pagsusulit, pagsusuri, pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sapat lang. Para sa unang sitwasyon, marami kayong mga pasong may tanim na mga halaman. Matagal mo itong hindi naalagaan. Nakita mo na halos kalahati na lang ang lupa sa mga paso. Ano ang gagawin mo? At bakit?
Para sa ikalawaang sitwasyon, may mga tanim na okra ang nanay mo sa inyong bakuran. Marami ka nang naani na mga bunga nito. Isang araw, nakita mong halos tuyo na ang mga puno at maraming damo na ang tumubo sa paligid. Ano ang gagawin mo? Bakit? Narito ang mga rubrics sa pagmamarka. Para sa gawaing pantahanan o takdang aralin, JS from o Journal Survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal na nagawa sa buong linggo.